Meron lang po akong konting katanungan po. Sige po. Totoo po bang merong Diyos na lumalang sa sangkatauhan? Teka, Brad. Tatanungin muna kita bago kita sagutin. Ano ang palagay mo? Meron ba o wala? Palagay ko po, wala po eh. Bakit mo nasabi? Ba't mo nasabing wala? May nakapagsabi lang rin po sa akin ng Huwag kang maniniwala sa sabi-sabi. Sabi nga ng Tagalog, ang naniniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Kailangan sa tao, meron tayong scientific attitude. Ano yung tinatawag na scientific attitude? Ang scientific attitude, hindi siya basta naniniwala sa anumang sinasabi unless napatunayan niya ito sa kanyang sarili. A scientist is slow to accept facts and such statements that are not supported by convincing proof. You must convince a scientist on whatever information you forward to him. Through experimentation and study, he will come to believe that fact. Kasi alam mo, merong nagsasabi walang Diyos. Tanungin natin sa Biblia, sino ba ang nagsasabi na walang Diyos? Pakinggan mo sa 53:1 ng awit, ganito ating mababasa. Ang mangmang ay nagsabi sa puso niya, walang Diyos. Ayan. Ang mangmangang wika ay nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. Nakita mo, kapatid? Mangmang lang ang nagsasabing walang Diyos. Let us read that in English. The fool hath said in his heart, there is no God. Corrupt are they, and have done abominable iniquity. Ayan, ang sabi ng Biblia, the fool hath said in his heart, there is no God. Dijo el loco en su corazón. Alam mo kasi kung bakit ganito, bibigyan kita halimbawa, kapatid, Ano yung hawak mo ngayon nung tinatanong mo ako, kapatid? Biblia po, tsaka mic. Ayan, yung mic na yan, may gumawa ba yan? Wala. Meron po. Bakit mo sinabi meron, di mo naman nakita? Sige, kapatid, sagutin mo, huwag kang mahiya. Ba't mo sinabi meron, di mo naman nakita ng gawin? Wala lang po. Ako sasagot, Kung ba't mo sinabing meron? Kasi it is a common knowledge, isang pangkaraniwang kaalaman na hindi magkakaroon ng mic kung siyang mag-isa niya, walang gagawa sa kanya. Tama? Ayan, hindi kaya ng, basta kahit maghukay ka sa lahat ng bundok sa Africa, wala kang mahuhukay na mic kung walang gumawa niyan, ano? Ngayon, ganito, kung yung mic na walang buhay, tinatatakbo lang ng kuryente, gawa sa bakal at plastic, kaya nagkaroon, may gumawa. Alin ang mas komplikado? Yung mic o ikaw? Mas komplikado po? Oo, alin ang mas komplikado ang pagkakagawa? Yung mic o ikaw? O, kaya ko tinanong, dahil para matiyak kung maintindihan mo ko, ano? Kasi mas komplikado ka kaysa sa mic. Actually, ikaw may mic ka. May mic ka. At ikaw, meron ka ring receiver. May camera ka pa nga eh. Tamo? At may computer ka pa dyan sa loob ng pagkatao mo. Mas maganda kaysa sa ibang computer na naimbento ng tao. Yung computer mo nakakaamoy. Yung computer nila, hindi pa sila nakaka-invento nung nakakaamoy eh. Diba? At yung computer mo, nakakalasa. Yung computer nila, hindi ka nakakalasa eh. Yung computer nila, nakakakita, nakakarinig yung computer. Kaya may voice command na ang computer ngayon eh, nakakarinig na eh. Tapos, nakakakilala na rin ang tinig ng computer. Pero hindi nila magawa yung nakakalasa at saka nakakaamoy. So, mas maganda yung computer na nasa iyo. Alin ngayon ang mas komplikado? Yung mic o ikaw? Ako po. O, ikaw pala eh.
Kung yung mic na hindi naman masyadong komplikado, may gumawa, sa'yo pa ba walang gumawa? Siyempre, mas may gumawa sa'yo. At kung may gumawa sa'yo, mas komplikado ang universo. Ang universo, binubuo ng bilyon-bilyon galaxy, na bawat galaxy may bilyon-bilyon mga bituin at mga planeta. Mas komplikado yun. Tumatakbo nang wala namang gasolina. Mas komplikado yun. Hindi pwede walang gumawa nun. Kukwentuhan kita ng kapiraso, ha? Meron dalawang siyentipiko. Yung isang siyentipiko naniniwala sa Diyos. Yung isang siyentipiko hindi naniniwala sa Diyos. Ngayon, nagtatalo sila, matagal silang panahon nagtatalo. Ayaw maniwala ng siyentipiko hindi naniniwala sa Diyos na may Diyos. Ang ginawa ng siyentipiko naniniwala sa Diyos, hindi na siya kumibo. Alam mo ang ginawa niya? Doon sa kanyang laboratorio, naghanda siya ng mga bilog-bilog. Merong bolang malalaki, may maliliit. Ginawa niya yung solar system. Nilagyan niya yung malaking-malaking bola sa gitna, representing the sun. Tapos gumawa siya ng 9 na mga bolang iba-iba ang sizes, starting from Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, and Pluto. Sinabit niya ngayon doon sa kanyang laboratorio, sa may kisame. Pinagsasabit mo ron, May maganda pagkakahanay-hanay. Eksakto sa mga laki. Ngayon, yung kanyang kaibigang hindi naniniwala sa Diyos na siyentipiko, dumalaw sa kanya pagkaraan ng 6 na taon. Nakita. Pare, ang ganda nito Nakasabit ba ito, mga planeta, solar system? Sabi niya, ang ganda. Sino ikaw gumawa niyan? Sabi ng scientificong naniniwala sa Diyos. Walang gumawa niyan. Nakita ko na lang yan dyan. Sabi nung hindi naniniwala sa Diyos, pare, ginogoyo mo ba? Ikaw ako. Paano napunta yan dyan ang walang naglagay niyan? Sabi niya lang, so natawa ngayon yung scientificong naniniwala sa Diyos. Kung yan, mga bola-bola lang yan, ayaw ka maniwalang hindi, walang gumawa. Yung pantutong solar system, sabi mo, walang Diyos na gumawa. Kaya mula naniwala na siya na may Diyos na gumawa ng lahat ng bagay. Ang sagot ko sa iyo ito, kapatid, 19 ng awit. Basahin mo sa screen. Pwede ba ikaw na bumasa, kapatid? Pakibasa mo ang 19:1 ng awit. Ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos at ipinakikilala ng kalawakan ang gawa ng kaniyang kamay. Ayan. Ang sabi ng Biblia, liwaliwanag, ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos. The heavens declare the glory of God, and the firmament showeth His handiwork. Ang kalawakan ay nagpapakilala ng gawa ng kanyang mga kamay. Tamo? Kaya si Rizal, naniwala si Rizal na may Diyos Nang mag-aral siya ng siyensya, mas naniwala siya sa Diyos. Bakit? Tumingala ka lang sa langit Sino naglagay ng mga yun doon? Hindi naman nababagsak. Yung buwan na nakikita mo, yan din ang nakita ni Eva at saka ni Adan, libo-libong taon na. Hanggang ngayon, nandun pa rin, hindi nababaksak yun. Wala naman tali yun. Ang mundo rin, walang tali. Wala naman, nakabitin lang naman ito sa wala. Pakinggan mo sa isang talata ng Job. Kaniyang iniuunat ang bilagaan sa pagitang walang laman at ibinibitin ang lupa sa wala. Tamo, sa English ang pagkakasabi dyan, ganito. He stretcheth out the north over the empty place, and hangeth the earth upon nothing. Nakita mo yun? Hangeth the earth upon nothing. Tamo, walang nakabiti ng mundo sa wala namang tali, wala namang kadena, wala namang pisi. Nakasulat na yan, libo-libong taon sa Biblia na wala palang humahawak na material sa mundo. Pero hindi naaalis sa lugar, Ibig sabihin, may nagme-maintain yan. Ang tawag ko ron ay Diyos. Yun ang amang makapangyarihan sa lahat. Yun ang pruweba na may Diyos.
yung kanyang ginawa ng kanyang kamay. Alam mo kasi, kahit hindi mo nakita, no, kapatid, kahit hindi mo nakita yung gumawa niya silyang inuupuan mo, hindi kita mapapaniwalang walang gumawa niya silya na yan, eh. Di ba nakaupo ka ngayon sa silya? May gumawa niyan, eh. Kahit hindi mo nakita, dapat kang maniwalang may gumawa niyan. Lalo na yung mga mas komplikadong mga bagay na hindi kayang gawin ng tao. Ang totoo, isang kuto lang at saka isang langaw, hindi kayang gawin ng tao, eh, kapatid. May gumawa niyan. Ang gumawa niyan ang Diyos. Kaya dapat maniwala kang may Diyos. Ipinakikilala ng gawa ng kanyang kamay ang kanyang pagka-Diyos. Pakinggan mo sa Roma 1:19 hanggang 20. Sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, sapagkat ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita at pananalangin ang sanglibutan ay nakikitang maliwanag, sapagkatanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos. Ayun, His eternal power and Godhead, yung kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, nakikita sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya. Parang yung karpintero, no? Kahit di mo nakita yung karpintero, ang ganda ng lamesang ginawa, ibig sabihin, mahusay na karpintero yon. Kahit di mo nakita, maniwala kang may karpinterong gumawa ng lamesa. Ganun din naman yung lahat ng ginawa ng Diyos. Yan ang pruwebang may Diyos, may gumawa. Kasi sabi nga ng siyensya, nothing happens without a cause. Kung nag-aaral ka ng science, nothing happens without a cause. At nung mag-aral ang pinakamatalinong Pilipino na nabuhay nung ika-19 na siglo, ang sabi ni Rizal, sabi niya, no, cada nota que el viento murmura, cada rayo de luz en el sol, cada flor en la verde llanura, es un himno, la gloria de Dios. Es un mundo en lira sublime que modula una eterna canción. Si suspira, si canta o si gime, siempre, siempre la gloria de Dios. Yan, may kahawig na tulayan sa English, eh. All things wise and wonderful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the Lord God made them all. Ayan. Each little flower that opens, each little bird that sings, He made their glowing colors, He made their tiny wings. The rich man in his castle, the poor man at his gate, God made them high or lowly and ordered their state. The purple-headed mountain, the river running by, the sunset and the morning, the brightness of the sky, the cold wind in the winter, the pleasant summer sun, the ripe fruits in the garden, He made them every one. The tall trees in the green wood, the meadows where we play, the rushes by the water, we gather every day. He gave us eyes to see them, and lips that we might tell how great is God Almighty, who has made all things well. That is it. Tamo? Ang mga mas matatalinong tao, naniwala na may Diyos. Naniniwala ako sa Diyos dahil nasumpungan ko siya sa Diyos, sa Biblia at sa buhay. Alam mo, masamang hindi ka maniwala sa Diyos. Tandaan mo ang talata, 53:1 ng Bibliang Kastila. Dijo el loco en su corazón, no hay Dios. Yan ang nasa Biblia, kapatid.